Hey mga Kared Panda! Ang channel na to ay gumagawa ng Tagalog anime recap. Simulan na natin, ang anime na ito ay pinamagatang, ay Pari Everything. Si Noor ay isang walang talento at talunan na isinilang sa isang simpleng pamilya sa burol. Ang kanya lamang kasanayan ay ang pag-iwas, ngunit siya ay nangangarap na maging ang pinakamalakas na adventurer sa labas. Sa kabila ng maraming pagsubok at pagtanggi, siya ay walang pagod na nag-ensayo sa loob ng maraming taon upang ma-master ang mahirap na kasanayan sa pag-iwas at naging pinakamalakas. Si Noor ay isang talunan na nakadikit sa kanyang walang pag-asang trabaho ng paglilinis ng mga kanal at alulod ng lungsod sa pagsikat ng araw. Bago mag-umaga, kailangan niyang tapusin ang pagtanggal ng lahat ng basura at ibalik ang kanilang mga takip na kahoy bago siya bayaran ng mga mamamayan. Pagkatapos ng kanyang umagang trabaho, siya ay nagtutungo sa labas ng lungsod patungo sa lugar ng konstruksyon, kung saan siya ay nagdadala ng mga sako at gumagawa ng pisikal na trabaho buong araw. Nang dumating ang hapon, narinig ni Noor ang isang tao na sumisigaw ng tulong sa kalapit na dungeon. Agad siyang tumakbo upang tumulong at nakita ang isang grupo ng mga kabalyero na nagpoprotekta sa isang nakatali na babae laban sa isang malaking halimaw na baka. Labing-limang taon na ang nakalipas, sa kaharian ng Northwest Clays, si Noor ay isang karaniwang batang lalaki na abala sa mga gawaing bahay. Sinilaban niya ang apoy, pinakukuluan ang ilang mainit na tubig at naghahanda ng mainit na tsaa para sa kanyang maisakit na ina. Pagkatapos, kailangan niyang pumunta sa mga bukirin at alagaan ang kanilang kawan ng mga kambing. Pangako niya sa kanyang ina na hindi siya lalampas sa batong hangganan ng kanilang lupa, at nangako rin siyang magdadala ng isang ligaw na kuneho para sa hapunan. Bago siya umalis, pinunasan ng kanyang ina ang uling sa mukha ni Noor at humingi ng tawad sa pagiging pasanin sa kanya. Ang gusto lang niya ay para si Noor ay mamuhay ayon sa gusto niya. Nang gabing iyon, inihanda ni Noor ang kanilang sopas na may kuneho para sa hapunan, ngunit nang dalhin niya ang isang mangkok para sa kanyang ina, ang kanyang ina ay pumanaw na. Inilibing niya ang kanyang ina sa tabi ng kanyang ama, at nagsimula ang buhay ni Noor na nag-iisa. Ginagawa niya ang kanyang makakaya sa pag-aalaga ng kanilang mga hardin, ang angaso ng mga ligaw na hayop sa gubat, at pag-aalaga sa kanilang mga kambing at manok. Gayon din, pinapanatili niyang malinis ang kanilang bahay, at labis na sinisikap niyang basahin ang mga nakaboboring na aklat na naiwan sa bahay. Kumukuha rin siya ng panggatong, nangingisda sa kalapit na ilog, at nag-aalaga ng mga kambing sa paligid ng mabuhanging burol. Nasa bahay siya ng mag-isa, walang kasama upang kumain ng kanyang mga pagkain. Isang gabi, si Noor ay nag-imbestiga sa mga istante ng kanilang bahay nang aksidenteng bumagsak siya sa kanyang puwit matapos makakita ng isang libro. Nang buksan niya ang libro, namangha siya nang makita na ito ang kwentong binabasa ng kanyang ama sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Ang kanyang ama ay madalas na nagsasabi sa kanya ng mga kwento tungkol sa isang manlalakbay na pumatay ng isang higanting dragon kasama ang kanyang mga kaibigan. Natutong magtawag ng mga spells at mahika mula sa isang matandang mangkukulam, inalis ang sumpa na ipinataw sa isang madilim na gubat, at nakakuha pa ng gamot na nagpapagaling sa lahat mula sa hari ng mga patay. Kahit laban sa kahit ano at gaano man kadilim ang kanilang sitwasyon, ang adventurer ay hindi sumusuko at lumalaban sa kasamaan para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Si Noor ay labis na masaya habang nakikinig sa mga salita ng kanyang ama. At ngayon, naaalala rin niya ang hangarin ng kanyang ina na mamuhay siya ayon sa kanyang nais. Kinabukasan, nag-iwan siya ng maraming pagkain para sa kanilang mga hayop at bumisita si Noor sa libingan ng kanyang mga magulang. Inalayan niya sila ng mga bulaklak at sinasabi sa kanila na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay aalis ng bayan. Siya ay magiging isang manlalakbay, katulad ng mga nasa kwento ng kanyang ama. Bumaba siya sa burol na tinatawag nilang tahanan, at si Noor ay nakatitig sa mga bato na nagmamarka sa dulo ng kanilang lupa. Pinatitibay niya ang kanyang determinasyon at naglakad sa tabi ng hadlang na nagpoprotekta sa kanilang tahanan. Nang sumapit ang gabi, natatakot si Noor sa lahat ng mga tunog na nagmumula sa gubat.
Gayunpaman, siya ay nagpatuloy at makalipas ang ilang araw. Sa wakas ay nakarating siya sa isang lungsod. Matapos humingi ng direksyon mula sa mga sundalong nagbabantay sa gate, pumasok si Noor sa kanyang unang pagsisid sa sibilisasyon. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakaraming tao sa paligid na abala sa iba't ibang gawain. Dumaan siya sa mga nagtitinda ng prutas at nakita pa ang isang manlalakbay na dumadaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at kaligayahan habang siya ay papunta sa kanyang destinasyon, ang guild ng mga adventurer. Sa kasamaang palad, isang sulyap lang ng lalaki sa likod ng counter kay Noor at itinaboy siya. Ang guild ay hindi lugar para sa mga bata. Iginiit ni Noor na sinabi na sa kanya ng mga gwardya na maaari siyang maging isang adventurer kung mag-a-apply lang siya dito, ngunit tinutukoy ng lalaki na mag-aalala ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Noor na pareho ng patay ang kanyang mga magulang na sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng lalaki. Tinanong siya ng lalaki tungkol sa kanyang pangalan at sinabi sa kanya na pumunta muna sa paaralan ng pagsasanay para sa iba't ibang klase. Ipinaliwanag niya kay Noor na ang mga taong umaasang magparehistro sa Adventurer Guild ng Royal Capital ay kailangang dumaan sa mga aralin sa Royal Training School. Doon, sila ay makakatanggap ng pagsasanay batay sa kanilang klase ng trabaho. Kung talagang nais ni Noor na maging isang adventurer, kailangan muna niyang magkaroon ng ilang kasanayan. Maaaring ito ay nasa sining ng espada o sa paaralan ng mahika. Ngumiti si Noor sa paliwanag at napuno siya ng determinasyon. Kaya't si Noor ay nagtutungo sa akademya para sa sining ng espada. Tulad ng sa mga kwento, siya ay magiging isang mandirigma na kayang talunin ang isang dragon sa isang kisapmata ng kanyang talim. Masyadong masigasig ang pagsasanay sa akademya, kung saan ang mga umaasang adventurer ay nagsusumikap kasama si Noor. Si Noor ay ginagawa rin ang kanyang makakaya, nagsasanay na iswing ang kanyang espada. Isang estudyante ang nakapagpasiklab ng apoy sa kanyang training sword na humahatak ng atensyon ng kanilang guro. Ang estudyante ay nagdiriwang na siya ay nagising ang kanyang mga kapangyarihan habang si Noor ay bumabalik sa pagsasanay na may bagong determinasyon. Ilang buwan ang lumipas at patuloy pa rin umiikot si Noor sa kanyang training sword. Gayunpaman, sinasabi ng guro sa kanya na sapat na ang kanyang nagawa. Sa kasamaang palad, mukhang wala siyang talento para sa espada. Ipinipilit ni Noor na kailangan lang niya ng kaunting oras pa, ngunit nagpasya na ang guro. Anumang karagdagang pagsasanay ay magiging sayang lang sa oras ni Noor. Ang tanging bagay na kanyang nakayanan na pag-aralan ay ang pag-iwas sa isang atake sa pamamagitan ng pagpari. Kaya't pinapayuhan niya si Noor na pumili ng ibang landas bukod sa espada. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding ibang mga paaralan ng pagsasanay. Kaya't si Noor ay nagtutungo sa paaralan ng pagsasanay para sa mga mandirigma at tangke. Ngayon ay nais na niyang maging kalasag na nagpoprotekta sa kanyang mga kapwa manlalakbay. Sa loob ng paaralan, sinanay niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga timbang at pagpapalakas ng mga kalamnan. Ilang buwan ang lumipas, ipinaalam ng guro kay Noor na mayroon siyang napakagandang determinasyon, ngunit ang tanging nakuha niya ay isang magandang katawan. Ang sining ng mandirigma ay hindi para kay Noor. Kung pipilitin niyang magpatuloy, maaaring mawala ang kanyang buhay sa pagsasanay. Muli na namang nagpalit ng paaralan si Noor, at ngayon ay patungo siya sa paaralan ng mga mangangaso. Sa kasamaang palad, natuklasan din ng guro roon na hindi niya kayang hawakan ang anumang uri ng maselang sandata. Nangyayari rin ito sa ibang mga paaralan. Sa paaralan ng mga magnanakaw, ipinaalam ng Master Thief sa kanya na hindi niya maalis ang mga bitag at wala rin siyang kakayahang makaramdam ng presensya ng ibang tao. Sa paaralan ng mga mahika, ang tanging mahika na kaya niyang ipamalas ay isang munting apoy sa dulo ng kanyang daliri. Sa paaralan ng mga pari, malungkot na ipinaliwanag ng pari sa kanya na maaari lamang siyang gumamit ng mababang antas ng pagpapagaling. Malungkot na naglakbay si Noor pabalik sa guild ng mga adventurer, kung saan nagulat ang lalaki roon nang malaman na hindi natutunan ni Noor ang kahit isang disenteng kasanayan. Nagtagal siya ng 3 buwan sa bawat paaralan, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng klase. Sa mabigat na puso, tinanggihan ng lalaki ang aplikasyon ni Noor na maging isang adventurer. Umalis si Noor sa lungsod na nakayuko ang mga mata.
hindi siya isang henyo na nakatakdang maging isang manlalakbay. Bumalik si Noor sa kanyang bahay at nagtungo sa puntod ng kanyang mga magulang, humihingi ng tawad sa kanilang dalawa dahil sa kanyang pagkukulang. Aminado siyang wala siyang anumang talento, ngunit sa kabila nito, tumatanggi pa rin siyang sumuko at nagpasya ng mas pagbutihin ang kanyang pagsasanay mula ngayon. Sa pamamagitan ng pag-ukit ng kahoy, gumagawa siya ng isang pangsandatang kahoy para sa kanyang sarili. At tulad ng payo ng kanyang mga guro sa espada, nagpasya siyang sanayin ang isang kasanayan na paulit-ulit niyang ginagawa. Umaasang makakatulong ito sa kanya na mamaster ang isang bagong kasanayan. Dahil sa kawalan ng mga sandbag at training dummy, nagsisimulang mag-practice ang batang ito ng kanyang kakayahan sa pagharang gamit ang mga lubid at stick. Nag-ehersisyo siya tuwing umaga pagkatapos ng gabi sa loob ng isang taon ng tuloy-tuloy at natutunan ito hanggang sa punto na nagagawa niyang ipagtanggol ang 10 espada sa isang hinina. Kahit na isang taon na ang lumipas, hindi pa rin nakakakuha si Noor ng anumang bagong kasanayan. Ngunit ang bro ay may mataas na pag-asa pa rin dahil siya ay gumagaling sa pag-iwas at patuloy na nagsasanay sa isang kasanayang ito sa susunod na 3 taon. Lumaki siya ng husto pagkatapos ng pagtalon sa oras at nagbago na rin ang kanyang mga training dummy. Kinuha na nila ang anyo ng mas malalaking espada ngayon at mukhang mas maayos na. Kaya na ni Noor na mag-uga ng 100 espada sa isang hininga ngayon, pero ang hindi pa rin nagbago ay ang kahirapan ng kakayahan ni bro. Naunawaan niya na kung magpapatuloy ito, hindi na siya kailanman magiging isang adventurer. Ngunit ang pangarap na maging pinakamalakas na adventurer ang nagpapatuloy sa kanya. Dahil sa kanyang pagsasanay sa parehong kasanayan sa loob ng mahigit 4 na taon, mayroon siyang napakalaking likas na lakas na kaya niyang basagin ang kanyang espada sa pamamagitan lamang ng pagpisil nito gamit ang kanyang mga kamay. Umaasa siya nang bigla niyang mapansin na kaya niyang pagalingin ang kanyang sariling kamay kahit sa isang sandali, kaya't nagpatuloy siyang mag-ensayo na parang kampiyon sa loob ng 10 taon pa. Pagkatapos ng panahong ito, ang kakayahan ni Noor sa pagharang ay nagiging sobrang makapangyarihan na ang isang sulyap mula sa kanyang espada ay kayang yumanig sa buong gubat sa paligid niya. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang walang tigil na pagsasanay sa loob ng mahigit 14 na taon na ngayon ay kaya na niyang salagin ang 1,000 kahoy na espada ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan dito dahil, sa kasamaang palad, hindi siya nakapagbukas ng anumang bagong kasanayan. Ngunit nagpasya si bro na subukan ito ng huli at nagpapaalam sa mga libingan ng kanyang mga magulang bago umalis patungong bayan. Pagdating sa Adventurers Guild, siya ay nagsumite ng isa pang form na may kasamang mga bagong kasanayan na pari, low heel, stone throw, feather step, at tiny flame. Mukhang napakaliit ng mga kasanayang ito, kaya't inirerekomenda ng bagong receptionist ng guild na mag-aral muna si Noor sa isang paaralan ng pagsasanay. Gayunpaman, si Noor ay nakaranas na ng prosesong iyon, kaya't magalang na tinanggihan ng receptionist ang pagrehistro sa kanya bilang isang adventurer. Sinasabi ko lang, dapat talagang makita ng mga tao kung ano ang kayang gawin ni Noor bago siya husgahan. Dumating ang pinuno ng guild doon at hindi agad nakilala si Noor sa unang tingin. Ngunit sa mas malapit na pagsusuri, napagtanto niya na ang matangkad at mabigat na lalaking ito ay ang parehong mahina na bata mula 14 na taon na ang nakalipas. Si Noor ay labis na minaliit ang kanyang kakayahan sa pagharang at sinasabi sa punong gilja na matapos ang 14 na taon ng walang tigil na pagsasanay, kaunti lamang ang kanyang naipagbuti sa kakayahan sa pagharang. Talaga, Noor? Kaunti? Mula sa kahit anong paraan, ipinahayag ng Guildmaster kung gaano niya kagusto na makamit ni Noor ang kanyang pangarap. Ngunit dahil wala si Noor nang hindi bababa sa 2 kapaki-pakinabang na kasanayan. Ano ang mga kinakailangan para maging iminus na ranggong adventurer? Wala siyang magawa. Gayunpaman, naaalala ng Guildmaster ang isang paraan upang irehistro si Noor bilang isang adventurer sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya ng nawawalang franc. Ang pinakamababa sa pinakamababang ranggo na marahil ay wala ng ibang tao sa mundong ito. Sinabi ng Guildmaster kay Noor na huwag masyadong mag-excite dahil ang mga franc na adventurer ay may maraming limitasyon at kondisyon sa pagtanggap ng mga trabaho. Halimbawa, ang isang adventurer na may ranggong E ay ipinagbabawal na kumuha ng anumang misyon na may kinalaman sa pagpatay ng sinuman o paglabas ng lungsod upang mangolekta ng mga bagay. Ang tanging pinapayagan ay ang mga iba't ibang gawain sa loob ng lungsod. Sa madaling salita, kung si Noor ay maging isang franc na adventurer, siya ay magiging isang di-opisyal na manggagawa. Gayunpaman,
Ayos lang siya sa ganun, kaya't nakuha niya ang kanyang lisensya bilang adventurer mula sa Guildmaster. Nasa labis na kasiyahan dahil sa tagumpay na ito, lumabas si Noor mula sa Adventurers Guild at agad na nagsimula ng mga misyon sa bayan. Gamit ang kanyang kakayahang magpahusay ng pisikal na lakas, nagagawa niyang buhatin ang higit pa sa karaniwang tao at nagdadala ng mabibigat na bagay ng madali. Gamit ang kanyang kasanayan sa malumanay na paglalakad, nahuli niya ang isang nawawalang pusa nang hindi nagpapakita ng kanyang presensya at ibinabalik ito sa komisyoner. Ang pusa ay nag-iwan ng mga gasgas sa kanyang mukha, kaya't ginamit niya ang kanyang mababang kasanayan sa pagpapagaling at agad na naayos ang kanyang mga sugat. Sa gabi, patuloy siyang nagsasanay ng kanyang kakayahan sa pag-iwas at sa madaling araw, nagluluto siya ng masasarap na pagkain gamit ang kanyang kakayahan sa mababang apoy para sa mga matatandang nangangailangan. Sa mga kakayahang ito na tila walang halaga, siya ay naging kapakipakinabang sa mga tao ng bayan na ito. At iyon mismo ay sapat na upang punuin ang kanyang puso ng kasiyahan. Kinabukasan, siya ay naglilinis, nagtatrabaho ng mabigat at tumutulong pa sa konstruksyon. At pagkatapos niyang matapos ang kanyang misyon para sa araw, doon niya narinig ang mga sigaw ng isang batang babae na humihingi ng tulong mula sa malalayong yungib. Nagmamadali si Noor patungo sa yungib upang tulungan ang taong nangangailangan at nagulat siya nang makita ang isang malaking minotaur na may palakol na sinusubukang atakihin ang isang mukhang inosenteng babae. Maraming mga kabalyero ang sumusubok na protektahan ang dalaga, ngunit wala silang laban sa nakakatakot na halimaw na ito. Dahil nakikita niyang namamatay ang lahat ng mga kabalyero sa walang kabuluhan, humakbang si Noor gamit ang isang espada at ginamit ang kanyang tanging kakayahan, ang pari, upang kontrahin ang nakamamatay na mga atake ng halimaw. Bagamat na-distract niya ang halimaw ng sapat na oras para makatakbo ang babae, ang tanga niyang babae ay sobrang natatakot para kumilos. Muling tinutok ng halimaw ang atake sa kanya, ngunit si Noor ay tumalon sa harap niya at pinigilan ang isa pang atake na nagresulta sa pagkasira ng kanyang espada. Habang ang halimaw ay inilalagay ang lahat ng kanyang lakas sa susunod na atake, muling pinapara ni Noor ang atake gamit ang lahat ng kanyang lakas, na nagiging sanhi ng pagtalbog ng palakol ng halimaw at tumama sa sarili nitong liit na nagbunsod ng tuluyang pagkaputol ng ulo nito. Sa pagkamatay ng halimaw, nakawala ang dalaga sa kanyang mga pagkakagapos at pinasalamatan si Noor sa pagligtas sa kanyang buhay. Tinanong niya ang pangalan nito, ngunit dahil hindi niya iniisip ang sarili bilang isang mahalagang tao, hindi siya nagsabi ng anuman at umalis sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Pagbalik sa lungsod, tinawag ni Noor ang kanyang sarili na mahina dahil sa kaunting pag-survive laban sa isang ligaw na baka. Hindi man lang naisip nito na ang baka na tinalo niya kanina ay isang makapangyarihang demonyong minotaur. Siya talaga ang pinakawalang kaalam-alam na tao sa kasaysayan ng anime. Iyan na ang lahat para sa video na ito, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ito episode, mag-iwan ng like at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman ng anime. Salamat sa panonood. Paalam. Red Panda out.